Magandang umaga at magandang araw sa ating lahat. At dumating na nga po ang nag-run sa aming dalawang machine. Yan po ang shredder machine at ang rotary composter. At ayan nga po, excited nga po kami at hinintay po namin na dumating ito. Isa po kami sa mga maswerteng nabigyan ng composting facility dito sa Iba Zambales dahil isa po tayo sa mga nagpa-practice ng organic farming kasama ang La Farm at ang Tebes Farm. At maraming salamat sa mga pumunta para tumulong na maibaba ng maayos po itong ating mga machine. At binisita na rin po tayo ng mga taga-region para sa checking ng machine. At dinemo na rin po sa atin kung paano gamitin ang shredder machine. At nag-training din po kami ng 3 days para sa kaalaman kung paano i-handle ng maayos ang mga machine. At maraming salamat sa aming speaker dito at sobrang dami namin nang natutunan. At nagpaandar nga po ako ng shredder machine kaya lang hindi ko daw paandar. Oh my god. At nagsimula na nga po tayong mag-ipon ng ating mga gagamiting substrate na available sa ating farm. Katulad ng mga damo. Ito pong wood chips ay kinuha po namin sa kaibigan namin sa baba. Hinakot lamang po namin. Malapit lamang po ito sa amin. At ito naman po ang ating mga kakawate na available sa ating farm. Diretso giniling na natin ito. Ang ganda po ng kanyang pagkakagiling. Pero 2 beses po natin gigilingin yan. Ito naman po yung mga saging na available din sa ating farm, sa ating mga tanim na lakatan. Yan po yung mga pinagkuhanan natin ng bunga. Diretso na po ginamit natin para pang compost. At ito na po yung ginigiling natin ay ang mga wood chips. Yan, giniling pa po natin yan para mas maganda po yung kalabasan ng ating compost. Pagkatapos nating i-shredder ay kiluhin naman natin ang bawat substrate para malaman naman natin ang eksaktong sukat ng bawat sangkap. At pagkatapos nating kiluhin ay ayan, ibuhos na natin at pagsama-samahin na po natin para haluin natin ito. Ang paraan ng pagkukompost namin dati ay anaerobic composting dahil itatambak lamang namin ang mga substrate sa bed at hahayaan lang namin. Hot composting pa rin siya pero anaerobic dahil di namin hinahalo. Babalikan na lang namin pag bulok na ito at ito ay inaabot ng 2 months. So ngayon na may na-award sa amin na rotary composter is dito na kami nagbubulok. Ano ba ang kagandahan pag sa rotary composter? Una is aerobic composting siya dahil may mga butas ito so pumapasok ang hangin doon. Yung oxygen na pumapasok ay kailangan ng mga microorganism na siya nabe-breakdown ng mga substrate natin para maging compost. Kaya tayo nag-spray ng IMO, molasses at vermity dahil dyan galing yung mga microorganism. Pangalawa ay mas mabilis makompost pagka sa rotary composter natin i-compost unlike sa anaerobic composting na umaabot ng 2 months. So ito na po, bago po natin siya ilagay sa ating rotary composter, i-check po muna natin ang kanyang moisture content. So, dapat po, pag piniga po natin siya ng ganyan, dapat po wala pong tutulong tubig at makaka-form po tayo, mabubuo po natin siya. So ayan, okay na po ang ating substrate. Ready na po para ilagay natin sa ating rotary composter. Ang ripening period ng ating compost ay aabot ng 5 to 7 days. Ang isang ikot nito ay aabot ng 3 minuto
Sa isang araw naman ay pwede mo itong paikutin ng 8 hours, 4 na oras sa umaga at 4 na oras sa hapon. O kaya naman 6 hours, 3 oras sa umaga at 3 oras sa hapon. Depende sa oras mo. Kapag nakuha na natin ng magandang texture ang ng ating compost, ay pwede na natin itong i-stop paikutin. So ayan na po, napuno na po natin ang ating rotary composter. Sara na po natin ito. At after 7 days ay ito na, bubuksan na po natin ang ating rotary composter. Ayan, kasama po natin si Master Iso. Pinaikot lang natin ng konti kanina para medyo umilalim yung pintuan. Para mahulog na mismo yung ating compost. Diretso siyang mahuhulog. So ayan na nga po, medyo umuusok pa. Na-blower na po natin yan. Dahil medyo umuusok pa siya, hayaan na lang po muna ulit natin siya ng kahit mga 2 araw. So ito na nga po, napalamig na natin siya. Pwede na natin siyang ilagay sa ating mga bed para pampakain natin sa ating mga alagang ANC. At yan lamang po, gusto lamang po namin magpasalamat sa Department of Agriculture at sa mga staff, lalong-lalo na po kay Senator Cynthia Villar sa kanyang napakagandang proyekto para sa aming magsasaka.